Kakain na daw. Sige. Ayan, magdi-dinner na daw. So, ito yung aming first day dito, guys, sa Ulin Resort, Tagaytay. Hi! Ayan, guys, magdi-dinner na daw. Alagang brato tayo. Ang bebe. Hi! Hi! Opo! Ayan yung dinner namin. Ang laman niyan, pinakbet. Chicken with pinakbet. Pinastik namin yung manok, hindi kasya sa ano, sa styro. Malalaki kasi. Ito dito, tig-isang styro. Hello po. Si Pastor Mike. Nagbabasketball. Sila. Ha? Ah, ngayon? Ah. Hi po. Ayan, guys. Malaki yung resort nila. Diyan yung entrance. Diyan yung entrance mula sa highway. Ha? Oo, sabi ko sa'yo, i-enroll mo na si Jacob eh. O, diba? Okay na mag-start. May swimming lesson dito. Na nagaganap. Go! 10 session yun, no? 5,000? Ayan. Every ano. Ayan yung coach. Ay, ang cute.
Meron na ba siya yung goggles? Oo, bilan na rin. Tsaka yung sa head? May gagawin siya yung sa akin wala. Ay, Kailangan- meron siya Spider-Man. Pero sila daw ang magkano, wala daw nila nadala yun eh. Ah, sa kanila yun? Sila magsasabi kung ano yung movie. Oh. Tara, nakagana siya na. Nag-aayos pa sila. Niyo po lahat. Kayo po, kilala niyo na po ba sila Pastor Pastora? Nakasama po natin dito. Maaari po ba namin malaman ang pangalan niyo po? Pastor Fernando po, kayo po. Sister Ellen. At si Pastor Edward. Taga saan po kayo? San Pablo City po. Kami po mga taga Cavite City at Laguna po. Nawawala yung sound. Nag-i-interview po. Okay po? Ayun, amen po. Tayo po'y tumayo. Okay, tayo po manalangin. Lahat po ba nag-enjoy? Hallelujah. Sige. Enjoy natin ang 3 araw. Naniniwala ko na uuwi tayo. Mag-expect tayo na may gagawin ng Diyos sa buhay. Isa sa mga i-desire po natin na makaranas tayo ng divine encounters. Alis tayo na mayroon na bago sa buhay natin. Babago yung pananaw natin, yung destiny, at malaman po natin yung purpose ng Lord. Hallelujah. Kaya sa gabi nito, patuloy manalangin po tayo na si Lord po ang patuloy na kumilos sa ating fellowship, sa seminar ng Diyos po mag-minister sa bawat isa sa atin. Father God, maraming salamat, Panginoon. Binigyan mo kami ng isang malaking opportunity na nandito po kami. Nandito kami, Panginoon, dahil lahat ng ito ay nasa plano mo. Salamat na hindi mo pinagkulang ang bawat isa. Ikaw ang Diyos na nag-supply sa lahat ng pangangailangan ng inyong mga anak. I pray, Lord God, na mayroon kang gagawin sa bawat isa. Hindi lang ma-enjoy namin yung pasilidad, ma-enjoy namin, Panginoon, ang inyong presensya. At ikaw ay mag-usap sa bawat kang kumilos sa bawat isa. Patuloy ka na mag-minister sa pamamagitan ng mga awitin, mga papuri, pagsamba. Hipuin mo ang bawat isa. Fill the hearts of your people with joy and gladness. Punin mo ang aming mga puso ng mga papuri at pagsamba. Nang bawat isa ay mag-enjoy sa presence mo. Yes, Holy Spirit, maraming salamat. Palagi kang present. I-reveal mo sa amin ang Father. I-reveal mo sa amin ang Panginoong Isus. Reveal your words. Mag-usap ka sa pamamagitan ng inyong salita. Salamat sa prophetic word. Salamat sa revelation knowledge. Oh, bless your people today, O God. I-bless mo bawat isa. Salamat na patuloy mong iningatan ang inyong mga anak. At ingatan mo ang mga belongings ng inyong mga anak. Maraming salamat, Lord God, sa mga ministering angels. Patuloy na nag-minister sa inyong mga anak. Lord, bless your people. Bless this congregation, God. Bless all the leaders, Panginoon. Bless all the pastors. Gamitin mo ang mga worship team,
ang song leader, ang mga backup singer, lahat ng mga musikero, Panginoon. Let your fresh anointing be upon them, Lord God. And help them to be sensitive to your presence. Oh, salamat, salamat, Panginoon. And pagpalain mo ang inyong lingkod na gagamitin sa gabi nito. Mag-usap ka sa bawat isa sa pamamagitan ng inyong salita. We praise you, Lord. We give you praise. We give you glory. In the mighty name of Jesus. Amen. Ganun po ay tayo po ay dadako na po sa welcome song na pangunahan po ng JCSF Cavite Music Team. Hallelujah! Amen po. Alam niyo po, meron lang po akong napansin. Bagamat iba-iba po yung lugar natin, pag anak ng Diyos, maganda at gwapo. Amen! Hallelujah! Tinitignan ko din ako sa maganda at gwapo po talaga. Paglingkod ka ng Diyos. Amen! Napakaganda mo at napakagwapo mo. Kaya sa oras na ito, sa gabing ito, lumayan po natin yung bawat isa. Sabihin mo, smile! You look so beautiful. Hallelujah! Sige po, bakit po natin yung bawat isa. Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah! You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. And everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. And everything give thanks to the Lord. Hindi ang ganda-ganda mo. Hindi ang mabagwapo mo. Hindi na ate, hindi na kuya, lahat ay ipagpasalamat sa Diyos. Hindi mo wala man dakilang kauyos, tapat ng tunay. Tunaw man maasahan ng langit, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakilang kauyos, tapat ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming langit. Mundo'y matunaw man maasa, hanggang langit. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakilang kauyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming langit. Mundo'y magunaw man maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakilang tapat ka mo Diyos, hallelujah. Tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat
Lagi mong pinapalala sa amin, Panginoon, ang kabutihan mo. Lagi mong pinapalala sa amin, Panginoon, kung sino ka sa aming mga buhay. Kung sino ka, Panginoon, sa aming mga puso, na ikaw ang nagligtas sa amin, Panginoon. Ibigay mo ang kaisa-isa mong anak, Panginoon, upang kami abutin, Panginoon, at iligtas. Hallelujah, Jesus. Hindi kami karapat dapat, Panginoon. Wala kami ipagmalaki sa aming mga sarili. Hallelujah, Jesus. Mula sa puting Panginoon, kami ay iyong inahon. Kami ay iyong tinawag at pinili na magpuri sa iyo. In spirit and in truth, Panginoon. Kaya sa gabing ito, nararapat lang na ibigay namin ang pinakamataas na papuri at tugan ka namin ng pinakamataas na papuri, Panginoon, sa lahat ng pagpapala. Tumansas palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. You deserve the highest praise, for you are great, Lord. You are faithful. You are faithful, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, minsan sa aming buhay, lumaranas kami ng maraming problema, mga trials, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah, tumaan kami sa kaputikan, Panginoon. Nang tingin namin sa aming mga sarili, Panginoon, hindi kami karapat-dapat. But Lord, dahil sa iyong biyaya, sa iyong sugdulang biyaya, Panginoon, na iyong binigay sa amin, kami ay naririto nagkaisa, Panginoon, to lift your name on high, to praise you, Lord, to thank you for everything you have done in us. Yes, so Jesus. Hallelujah. Pinaparanas mo, Panginoon, ang kabutihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Oh, purihin ka. You deserve the highest glory, Lord. You are faithful, Jesus. You deserve the glory and the honor. Come on, church. Oh, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift just with our hands in worship as we lift you. It's about that. You deserve the glory. You deserve the glory. Yes, Lord. And the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great. With the miracles so great. There's no one
Yes, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Thank you for your love, Lord, na pinaparanas mo. Pinaparanda mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa atin. It's because of your love, Panginoon, na andito kami to lift our hands, to lift our voice, Panginoon, to serve you in spirit and in truth. Dahil naranasan namin ang pag-ibig mo. Naranasan namin, Panginoon, ang katapatan mo. In times of trials, problems, Panginoon, naranasan namin ang katapatan mo, Panginoon. In times of need, Panginoon, naranasan namin, hallelujah, ang lahat-lahat ng pagpapala mo. Maliit man o malaki, Panginoon, kami ay nagpapasalamat. We acknowledge that we are nothing without you, Lord. We are nothing without you, Jesus, in our life. But with you, oh Jesus, we have everything that we need. We have everything. Every single thing, Panginoon, na kailangan namin. Hallelujah. Kaya sa araw na ito, Panginoon, kami ay lubos na nagpapasalamat. Tinataas ka namin at pinapasalamatan, Panginoon. Hallelujah. You deserve the highest praise. You deserve the highest worship. Sumunod pa lang baka natin ang ating Diyos. You deserve the highest praise. The highest feeling. And the highest adoration. In the mighty name of Jesus. Everyone say, Amen. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Ang Diyos ko. Tunay na buhay ng Diyos at tunay po na God is here. Amen po? Amen. Thank you, Jesus. Wala, kami sa lahat ay ko'y makakapo sa presensya ng Panginoon. To God be the glory! Amen! Praise God, napaka-anointed ng ating musician, ng ating person worship. Praise God. Hindi na ako magtatagal pa. Next kung buksan natin ating Bible sa book of Ephesians. Actually, it's Ephesians and Hebrew. Unahin natin yung Ephesians. Chapter 4, verse 14. Tapos isunod natin yung Hebrew chapter 5, verse 12 to 14. Okay na. Okay, babasahin ko. Anong version to? NIV? King James Version. Sabi dito, that we should no longer be children, sa ibang translation, the infant, tossed and through and carried about forever
and carrying about with every wind of doctrine by striking of men in the kind craftiness of deceitful plotting. Tingnan natin yung Hebrew chapter 5, verse 12 to 14. Ayan yung verse 5. For though by his time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principle of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. For everyone who partakes only milk is unskilled in the word of righteousness, for he is able. But solid food belongs to those who are of full age. That is, those who by reason of use have their senses exercise to discern both good and evil. Kayo ba manalangin minsan pa? Madaling manalangin tayo, Panginoong Diyos, aming Ama na lumalang ng langit at lupa, lumalang ng lahat ng bagay, especially sa aming buhay. Ama, kinikilala ka namin sa gabi ito at ang iyong mga salita. I pray, Holy Spirit, speak to them in a very special way. Open our spiritual understanding na kami ay magsipaglago, pagpalangin sa iyong mga salita, ang bawat isa na narito. Panginoon, ngayon pa lang amin namin ang tagumpay. Ang bawat isa makikinig. Kaya ngayon pa lang din namin binabalik sa iyo ang pinakamataas na antas ng pasasalamat, papuri at pagsamba sa tanging makapangyarihang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Now, that is introduction verses na ating i-share sa inyo. Yun yung highlights. But, dito po makita natin na all Christians, the writer Apostle Paul sa Ephesians is the writer, the Hebrews is probably siya pa rin, according to the Bible scholar, na dinidesign o inihikayat niya yung lahat ng mga kakristyanuhan na lumago. At lahat tayo nakadesign talaga lumago. Kasi sabi na, dapat hindi kayo manatiling baby o infants in the Lord. Kasi yun nga, yung mga tendency, pwede tayong parang weak na dalhin kung saan-saan. Sa mga turo, etc. etc. Ang design talaga natin pang sipaglago. Dahil ang ating theme is godly leaders. Characteristic of a godly leaders. So dapat talaga lumago tayo, design natin na lumago. Kanina, huwag tayo mag-worship. Napansin ko isang anak siguro yung Brother Aaron o ni CJ, yung nandiyan kanina nakatulog na bata. Napaka-cute eh. Sabi ko, tulog bakit hindi na ko rin? Sabi ko, ang cute na ka. Parang sinusiri sa akin. Alam mo, napaka-cute ang baby. Pero kung 20 years na yan, ano ba alam baby, brother? Night po, kabalero. Night. Night na din? Wala akin. Night na balero. Okay. Kung 20 years na siguro siya at dumidindi pa, baka hindi na masabi na pure. Ang tawag doon ay akit. 20 years na. So decide natin na lumago, magsipaglago talaga. Kasi kapag di tayo lumago, may tendency na. Maraming mga hindrances or mga
obstacle, mga circumstances sa mundo ito, na kapag hindi ka malago, hindi ka magiging matibay na leader. Hindi ka magiging godly leaders. Now, introduction ko yun kasi i-divert ko kayo. Paano ba talaga lumago? Ano ba talaga ang design natin na para lumago at maging mature? Kasi doon sa San Pablo may mga fruit bearings doon. Isa sa Laguna, isa sa maraming mga masasarap na lansones, rambutan, at yung aking mga kapatiran doon, ng mga GSM, noong pa, wala pa ako, mahandal na nila Pastor Joras, Pastor Roberta, sila Sister Washing, ang dami nila mga rambutan doon. Meron yung, even the agriculturists, mga farmers, ang mga fruit bearing, meron silang tatlong pagbubumba o pag-spray. Una, in-spray nila yung literal na mga fruit bearing ng anti-piste kung tawagin. Pesticide. Pangalawa, ini-spray nila, binubumba nila. Yung tawag nila, binubumba pa rin, Pastor. Pampabulaklak. Bakit nung bumba? Kasi nandun ako lagi. Nagbibinibig sa ako. Minsan, 10 kilo binibigyan lang sa akin. Lansones, tamis talaga. Talagang paglalabang ko yung products. Bakit itong binubumba nila ay pampakapit? Alam niyo ang pampakapit, bakit? Kasi ang talbos pala na hindi magulang. Ano ang hindi magulang sa talbos? Sabi ni Strigan, murang talbos. Kapag hinangin niya, naglalaglagan yung mga dahon. Hindi kasi nabubuhan ng pampakapit. Kasi parang natigas sila, tapos, I don't know kung ano yung mga fertilizer o mga chemical na pambumba talaga nila. Na pumatakapit talaga. Yun yung terminology. At nag-aakali sila ng mga milyon na talagang kita. Yung mga inaano nila ng 300,000 na inaarihin doon, milyon na kita nila. Kasi nandun sa proseso. Now, sa ating mga Kristiyano, dapat tayo ay lumago at mamature. Natuwa ako sa President, ito yung panahon. Alam niyo ba ang Panginoon? Ito, nag-celebrate siguro tayo sa nung April, nag-celebrate kami ng Pastor Fernando, isa sa speaker, isa rin ako sa speaker nung 7 last word, Jesus, before He died, diba? Pero mayroon akong ibibigay sa inyong verse sa gabi nito. Ito yung gusto kong i-share, divert tayo nito. I believe na may makukuha tayo dito. Siguro nakalinig kayo ng iba't ibang ano. Pero ito, naging sariwa ito sa akin, this conference. Actually, inano ko ito noong Sunday, sabi ko, ito yung aking i-share talaga na aniversario ng Panginoon. Sa Matthew 28, verse 18 to 20. Ito yun. Ito yan? Babasahin ko na. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey, to observe all things that I have commanded you, though I am with you always, even to the end of the age. Amen. Dito natin makikita sa verses na ito, bago kung mayroong 7 sayings, meron siyang last sayings, o tagubilin sa Tagalog. Bago siya, di ba, after 3 days, nabanaw siya, nabuhay ko. Marami siyang pinuntahan, marami siyang pinakitaan sa kanyang sugat, sila Thomas, etc. Kinakausap niya dito yung 11 disciples, kasi si Judas nagpakamatay na noon. Yung si Matias naman, panahon na yan ng mga
ng mga apostoles, sila na yung nag-election sila na nag-elect. These 11 disciples, ang kanyang tawagin mga kapatid, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Yung sumunod, yung before mga verses sabi niya, make them disciples. Kasi ang disciples, mga kapatid, ang Latin word sa disciples ay discipline. Mga nahubog ng mga disipulo, hinubog ng Panginoon. Pag ikay nahubog, lumagok at nahubog, alam niyo ang history ng mga disciples, grabe yung kanilang dedication sa Panginoon. Yung iba, pinako ng patiwarik si Peter. Si Thomas, mayroon si James, may stone to death, mayroon pinako na parang pa-X, mayroon mga pinupugutan ng ulo. Grabe yung kanilang persecution, grabe yung kanilang maraming mga pagsubok sa buhay. Pero dahil nga lumagok at naging mature, kung anumang mangyari, sabi na po sa Bible, for to meet to live is Christ and to die is gain. Yung mga disciples talagang dedicated, patay kung patay. Kaya si Jesus, hindi sila nagsabi, go therefore to all the nations and make members. Salamat kayo, make members kayo sa GCF. Pero it's not enough to be a member. Then sinabi ni Jesus, go to all the nations and make Christians. Kasi, we are a Christian nation. But we are one of the most corrupt nations. Hindi mo maasahan kung sabi mo, Christian ako! I have a verse! Sabi ng Bible, nakatulog sa 7 Matthew, hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, imaaraw sa akin lang. Pero yun lang yung gumagawa sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sabihin mo sa katabi, ikaw yun! Hallelujah! Praise God! Praise the name of Jesus. Only disciples ang lalaban sa panig ng Diyos. Manahubog, hinubog ng karanasan, hinubog ng mapagsubok. At ako, hindi ako totoo po, naiiyak po, introduction pa rin Pastor Will, ang dami ng karanasan sa ministry. But thank God, by His grace and His love, hinubog ako ng Panginoon to be a disciple of Christ. Hallelujah! Now, nandito tayo because we are believers. I want you to understand na hindi accident ito. Kasi, dadaigod ko kayo in a biblical fact. Ano ba talaga ang disciples? Yes, sabi ko rin may mga scientific lang. Pero in a biblical fact, marahil ay mga disciples tayo, pero kulang. Ano ba, ito 10 ay marahil ang iba sa atin, 10 na, salamat sa Panginoon. Siguro ang ating, kumbaga ang ating stage, may 7, may 3, meron 2, meron 1, meron baka pa. Baka, hindi pa. Pero tandaan mga kapatid, may pag-asa pa. May pag-asa pa. Now, I want to share biblical fact that there are 3 giant statements in the Bible who is the disciples, the true disciples of Christ. Kung sino ba talaga? At dati makikita natin kung saan ba tayo. At marahil din sa ating mamaya, i-share ko rin sa inyo later on, kung paano rin mag-disciple sa iba. Kasi, tayo talaga design na lumago, mamature, mamaya, i-isa-isay ko kung ano ba talaga ang tunay ng disciples. So, number 1, nasa yung 3
direct statement yan. A very clear statement in the Bible. Who is the real or true disciples? Number 1 dito sa John chapter 8, verse 31. Basahin nga natin, i-plus nga natin, babasahin ko. Kung sumabit yung aming intonation, nais ko sa inyo pakilala ko po ay Samarinyo ako. Samaritan. Hindi. Samarinyo talaga. Sama. Yung aking intonation, hindi siya perfect na Tagalog. So, by the grace of God lang. Sabi dito, Jesus said to those Jew who believe in Him, if you abide in my word, you are my disciples indeed. Number 1, ang tunay daw na disipulo, dito na tayo, ang tunay daw na disipulo, if you abide my word. Tayo ba'y naniniwala sa salita ng Diyos? Nananatili na naniniwala na walang imposible sa mga sinasabi ng Diyos. Even the gates of hell shall not prevail. Sabi niya, pag sinabi mo. John chapter 1 verse 1 sabi doon, ang berbo at ang salita ay iisa. Kaya we have to abide His word. We have to abide the word of God. And God Himself, sabi niya, iisa lang ang Diyos. How to abide His word? Of course, ito na. Nagbabasa pa tayo sa salita ng Diyos. Nagbabasa pa tayo ng Bible. Kung hindi pa, umpisan mo na magbasa. I encourage you to be a real disciples. Nagbabasa sa salita ng Diyos. Na umpisahan nyo, I suggest sa inyo, I advise, kahit umpisa ka sa Matthew, chapter 1, araw-araw lang, pag mayroon kang time, minsan, pag may time, dapat talaga magkaroon tayo ng time. If you abide my word, you are my disciple indeed. Alam nyo, dapat mahalin natin ang salita. Noong aming panahon, nila Sister Merla, kami lang dito yan nakakatanda eh. Ako, 50-something na. Ang aming, nagkaroon ako ng, Jili, alam naman yung mami mo, nagkaroon din ako ng girlfriend before yung aming asawa. Sa panahon noon, alam mo sa panahon noon, siya nagpunta sa Maynila. Ang kanyang, wala naman siya dito. Pangalanan mo. Nangalay. Huwag pinalay pala. Wala naman siya dito. Nangalay ko na lang. Alam mo, ito nakakatawa. Sa totoo story. Alam mo yung stationery? Mabango yun eh. Nagpapastor ako sa Martatubig, Pastor John. Doon ako sa Martatubig, first pastor ko doon. Doon ako yung-sign. Alam mo, pag may stationery, talagang binutok siya ko. Word for word! Very word. Di ba tayo mabalay? As Christian. Diyan. Alam mo, honestly, ulit-ulit kong binabasa. Kasi bakit? Ayaw ko kasi tinanong kami, pinagtagpo lang kami din mga tinadhana. Pero alam nyo, grabe, sharing na ako. Gawari na mabang mo kasi lang. Paasa na dito, sa pinasa. Uy, may narating na yung, ano tawag doon, yung postmaster? Meron ako. Hinalam lang mo bawat salita. Kapatid, ang tunay na disipulo ni Kristo, ninanam na mga salita ng Diyos. Grabe, pag nagbasa ka ng Biblia, mga kapatid, lalago ka. Anong mapagsubok, hahawakan mo ang salita ng Diyos. Even the gates of hell shall not prevail against the word of God. Ang sinabi ni Jesus, mangyayari yun. Anong pangako ng Panginoon? Totoo po yan.
So, we have to embrace, we have to love the Word, we have to read the Word. Isa to na nandito tayo para makinig sa salita ng Diyos. Secondly, direct statement o clear statement in the Bible, John chapter 13, verse 34-35. So kung hindi pa tayo magbasa na tayo para maging real disciple tayo. Lumago, at yun po ang characteristic of godly leaders, nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Second, basahin mo ulit. Then Jesus said to those, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. Ang clear statement in a biblical fact, love one another. Ang tunay na disipulo ay nagmamahalan. Hindi naggagalitan, hindi nag-aaway, nagmamahalan. Amen. Whether you like it or not, magkakapatid tayo sa Panginoon, hindi man kawangis, parehas ang ating ibugis ng ilong, magmahalan tayo. Amen? Amen. Because the words of the enemy is hate. Alam nyo, nakakalungkot po. Ang dami, alam mo, the words of the devil is grabe yung hatred, yung pinatawag nila as low. Na hindi, yung iba, pumuti ang buwan, hindi ka mapapatawad. Wala nang pag-ibig. Mga kapatid, may mga uwak na ngayon na puti, hindi pa rin nagpapatawanan. Dapat nagmamahalan. Ang sarap magmahal mo, kapatid. Ang sarap magmahal, nakakabata ang magmahal. May kanta si Rico, nang dahil sa pag-ibig, tao'y nagbabago. Nang dahil sa pag-ibig, nag-iiba. Kung ang pag-ibig maghari sa bawat puso, mawawala ang galit sa mundo. Amen! Amen! Palaguin natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Well, dito, pasado kayo sa akin. Kita ko lang, sabi ko kanina kay Pastor Mike, ang bias pa ng pastor. Nabibless na ako sa ating mga brothers. Ang bias pa ng pastor, nawawala na ang stress ko. Kasi nakita ko yung pagmamahalan natin. Glory, glory to God. Last but not the least, John 15:8. By this, my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my. Ang tunay daw na disipulo, ang sabi ng Ama, Sariling ulo. mag-glorify lang siya kung tayo ay magbubunga. Now, ang bunga sa Biblia, mayroong fruit of the Holy Spirit. Ano ba rin love, joy, gentleness, meekness, temperance, ang gano'n. Sabi ko kanina, pasado na kayo sa akin. Dahil alam mo naman ang ating senior pastor at senior pastora, grabe yung magmahal. Alam ko kanina ng Diyos ka ng buhay. Hindi sila perfect, pero nakita ko. Sabi ng aming founder na talagang pinapagalitan ako noon, si Nang Rose Tawagin Montes, asawa ni Pastor Montes. Sabi niya, yung ay lagi akong dinidisplay na. Yung isa naman, parang dinidisplay naman ako. Sinasama naman ako ni Pastor Montes sa iba't ibang gawain. Sabi naman ng aking ang aming disciplinarian, ang aming director, si Nang Rose Tawagin namin. Lalaki yung ulo niya ni Eduard. Huwag mong sama-sama yun. Graduating pa lang sinasama-sama. Dahil na ako, Ormoc, Sipo, kung saan-saan. Cavite, nakapunta na ako dati sa Cavite. Yung isa sa mga pastor na kilala niyo po rito siguro. Hindi ko lang tanda eh. Pagdating namin doon, talagang sabi niya, Pastor, anong gusto mo? Baka! Kasi alam niya, malapit somewhere here in Silang. Nakalimutan ko lang ang pastor na yun. Basta pumunta kami dito, Pastor Montes. Sa madaling salita, si
si Nangros, yung sabi niya, puntahan niyo, andyan, graduate na ako, andyan sila Pastor Joe. Ano sila kaya 2001 yun. 2001 yun. Puntahan mo siya. Bumalik ako doon. Nakita niya nga na sa kabila ng pasaway ako naman sa Bible School eh. Kasi may mga demerit system doon. Yung father, may mga babuyan doon. Eh ako, friendly ako. Yung mga munggal, ini-spoil din ako sabi niya, hindi ba ako pastor? Di ba? Apat yung mga pasaway doon. Pumunta kayo mamaya sa bahay kasi dito, bulgur yung kinakain namin. Bulgur, alam mo yung bulgur? Matigas yun dito eh. Eh kahit kami mahirap, hindi ako sanay doon. Kaya natututo akong maglayas. Dapat kami magpasaway doon. Tumatalong kami doon sa mga kulungan ng baboy. Pati doon sa likod. Kumakain kami doon kasi mga kaibigan mo yung mga elders nila doon. Kain. Pagbalik namin, nandun na silang Bros. Kasi nag-chichik pala yun. Alam nyo, nung nahubog ako, ay, pinupunto ko rin yung pag-disipulo ka, huhubugin ka ng Diyos. Minsan sa pamamagitan ng yung pastor. Kaya pag hinuhubog tayo, chinichik tayo. Sabi ko, alam mo, Pastor Fernando, yung ating mga members ngayon, hindi pa yan. Kami noon, pag huhubog, minapros sabi, open the gate! Labas! Kayong na dito! Pero yung pala, tinitisting lang kami. Grabe magmahal na. Apoy ako nung na ginawa nila. Hinubog kami sa kamasan. At ang sabi, kapag nahubog ka, dapat ang disciples na malago, ang tunay na disciples, the characteristic, yung katangian ng isang godly leaders as a disciples of Christ, namumungatay. At ang pangalawang bunga ay mga kaluluwa. Mga kaluluwa, mga kapatid. Alam nyo, brothers and sisters, sa hanay ng GCS, hindi natin gagayahin ng discipleship na kailangan makadusi ka agad. I tell you isa lang, ang discipleship na nagbibigay ng buhay sa kapwa, dinidisciple mo. Ang tawag sa'yo ay discipler. Magbigay lang tayo ng isa this year. Una, ipag-pray natin. Pag-pray natin. Kamag-anak mo, o sino mang kaibigan, nanay, tatay, etc. na hindi pa Christian, ipag-pray. Then, mahalin mo sila. Hindi yung buhay. Alam nyo, you are so potential to bear much fruit. Alam nyo, ako, to God the glory, ang dami ko nang nabautismuhan sa Luzon. To God be the glory, ako ibakwit na pastor from Samoa. Ang dami ko nang, sabi ko, mas potential ka ba sa akin? Napakapayat ko noon. Bakwit managalo. Baglang dala mo dito sa Luzon. Bible lang. Wala pang simpo noon, 2001 eh. Meron na, pero yung malalaki. pag na-isnas daw, babalik sa'yo. Bible kayo, may dala akong Bible. Tugad, binaglo mo sa sipag. Nakita nila, alam niyo, buhay ito eh. Ang pag-disapay, buhay. Alam niyo mga kapatid, ang aking weekly 200, bibili ko ng bigas at galunggong. Nandun yung kalapastora ng aking mga nabautismo na mga pinapalad ng Panginoon. Inaapak ko yung kanin. Inaapak ko. Yun ang isa sa pag-disciples. Kahit hindi magsalita. Sabi rin nung sa Bible, makikita nila na kayo'y tunay na mga alagad ko. Give your life, your time. Magastos po ang kaluluwa. Pero, I tell you, isipin na, next year, nag-isa lang tayo. Huwag tayo magmadali. Ang GSF is slowly but surely.
Dahil I tell you, brothers and sisters, sa Bible sabi niya, pag hindi ka lumago, hindi ka maging godly leaders. Sabi sa prinsipyo, ang bulag hindi makakapag-akay ng kapamumulan. Only disciples can make a disciple. Amen. Nagbibigay ng buhay. Si Jesus, ibinigay niyang buhay niya. Yung mga disipulo nung lumago na sila, macho na sila, ibinigay nilang buhay nila. Ulitin ko, hindi tayo mamadali, pero ay, isa, dalawa, tatlo. Madali na lang kapag nahubog tayo sa salita ng Diyos, nahubog tayo sa characteristic of godly leader. Nagkaroon ako ng mga pastors, 6. Isa sa pinaka-tugad with the glory ito ay pastor na nasa New Life ako. 400 plus floor area. Floor area, isang hindi pinaupahan na taas, yung tawagin nila ay Sholan. Ngayon ay taas ng pure gold. Kinausap ko yung may-ari. To God be the glory. Kapag tayo willing magpagamit sa Panginoon, nakadesign tayo ng mamunga. More or less 300 people. I preach sa iba't ibang sa Asia lang, sa Asia. I preach sa Macau, China, Hong Kong, Vietnam, Cambodia,